Good morning, everyone. Magandang umaga po sa kanilang lahat. It's so good to be here. So it says in today's gospel, this is the house of prayer. This is the house where our Lord dwells. Kaya nga po pinigil itong pagandahin. This is the place where we will experience God in a very concrete way. This is the place where we will receive sacraments. And this is the place where we will experience healing. Katulad ngayon. Kahapon at makaraming luling sa Tacloban. Maraming lumagaling dahil buhay ang Diyos. Naniniwala ba kayo na buhay ang Diyos? Basta naman. Yan. Pinicture na kayo Diyos. Picture na kayo sa langit. Ibig sabihin, you believe that God is alive. When God is alive, He is powerful. When God is alive, He is involved in our life. Ibig sabihin, nakikita niya lahat ang ating ginagawa, nakikita niya lahat ang ating iniisip, at nararamdaman din niya ang ating mga kailangan. Like today, you are here, He knows your need. Alam niya na kayo may sakit. Alam niya na kayo hindi makatulog sa gabi. Alam niya na kayo may tato sa puso. Alam niya na kayo ay nangangailangan ng tulong. Alam niya yan. Alam niya rin na hindi madali ang mabuhay sa mundo. Maraming problema. Kayo umiiyak. Dahil kayo ay hindi alam kung anong gagawin. Alam nyo, mahirap na ang buhay. Nakakasakit pa kayo. Bata-bata pa kayo. Madadiagnose kayo ng cancer. O kayo ay nasa wheelchair, na-stroke, na-aksidente. All those things are not hidden from our God. That's why He calls you, He calls us here in this place. He calls you and me to be in this place to receive the blessing from God. Upang makatanggap tayo ng biyaya galing sa Kanya, because we are in perpetual need of God. Bilang tao, lagi natin kailangan ng Diyos. Bilang tao, hindi tayo mabubuhay kung wala ka sa Diyos. Bilang tao, umaasa lamang tayo sa Kanya. It is a beautiful illusion to think that we can live without God. That's why this God established a gathering like this, celebration of the Eucharist in the church, to have an access to His very power. Noong nag-uumpisa pa ang aming ministry, His healing ministry, tinatanong ko rin sa aming sarili, why it takes 20 years? Bakit naghintay ang Diyos ng 20 taon bago mo gamitin itong gift ito? Because this particular gift I was received when I was so young. And I have no courage, wala akong lakas ng loob na gamitin ito. Ako ay natatakot o na-insecure na sabihin na gamitin ang gift ng Diyos na ibigay sa akin. It is a gift because I cannot heal, but somehow ginagamit ko ako ng Diyos para
ay panaman sa tao na siya ay buhay. Kailan ba nag-umpisa itong gift ng healing? At paano ko nalaman na ako'y may gift? Nalaman ko kung ako'y may gift ng healing nung may nakita ako ng tulong ko. Sabi niya sa akin, she cannot walk for 40 years. So ipinay-offer ko siya. Yung pulong mo ikaw na ako pray, bigla mo tumayo at naglakad. Bata ko po ako, I was 16. Mag-30 years na. Nalaman ko yung aking edad na may 45 na. So, 20 taong pabago ang nagkaroon ng healing ministry sa pamamagitan naman ng advice ng aking spiritual director. Ang sabi ng Fernando, yung gift na yan ay hindi para sa iyo. Yan ay para sa tao. So, noong 2003, exactly 20 years after the first manifestation of gift, nagkaroon po ako ng healing ministry. At yung healing ministry na yan, yung ginagawa ko ngayon, allows me to travel all over the world. Kagagaling ko lang po sa Holy Land, Spain, at saka sa Europe. Next week naman, pupunta na ako sa Amerika for the next 2 weeks. Naka-schedule na rin ang aking gagawin isang taon. Na-realize ko na tama naman na hindi agad ako nag-heal noon o hindi ko agad ginamit o ang Diyos mismo ang design ito na maghintay ako ng 2 taon para masabi sa lahat na ang nagpapagaling kay si Jesus at ang kagalingan ay lumalaloy dito sa misa para ang lahat ay magkaroon ng tinatawag na access and appreciation sa Mass. Natuloy tayo natin ng misa, pwede tayo bumalik. Na ang kagalingan ay nandito sa pagdalaw at pag-attend natin ng misa kung mararamdaman natin ang ating Panginoon. Sa 4 na araw mo dito, sa renyong ito ang aking huling araw. Mamaya, pagkakain ng pagkihan, naalis na ulit ako, pupunta ako ng Maynila, may isa na ulit ako mamaya ng 6. Bukas, magsasalita na ako sa UST para sa healing. Salita ako sa grupo ng mga doktor. Upang malaman ang lahat at ang lahat ng Katoliko lalo na ay bumalik sa simbahan. Bumalik sa ating pinagalingan at pinagpupunan ng biyaya. Ang misa. Sinasabi ko ito dahil ito ang karukuhanan that I cannot heal. Only God heals. Only God can heal. Only God has a power to heal. Pero bago tayo pagdating ng Diyos, may isang bagay pa na sasabihin ako sa inyo kung gusto niyo talaga bumalik. Dahil ito ang aking narinig sa tao na gumagaling. Paano ka bang bumalik? For example, yung mga lumalapit sa akin, sila yung cancer. Nawala yung cancer. Kahapon, si Mr. Rosales, nagbigay ng testimony. Taga-Albayo, yung director na National Power Corporation doon. Kahapon din, may lumapit sa aking lola, asawa ng dating mayor, ng Tacloban, na naman kanyang kapulan. Nakapigil ang mata, 3 years ago, ipinray over ko. Manakakakita na yung bata. Yun din, ako ni Mr. Monteo, may pupuntas ang puso, kaya nasa Amerika, ipinray over ko pagtapos ng misa. Nagsara na, wala na pupuntas ang puso.
mananampalataya na lumalalim ang paniniwala sa Diyos, lalakas. Tayo mga tao na hindi involved sa simbahan, magiging involved ulit. Kasi minsan mga tao magaling makalimot. Minsan tayo na tayo mga Katoliko, parang wala tayong pakialam sa ating pananampalataya. Tayo lamang ang relihiyon sa buong mundo na we do not care about our faith. We do not care about our church. Hindi ba tayo yung tao na we do not defend our faith. We do not cooperate to the fullest. At ito'y nakikita sa ating buhay pag-araw-araw. Kung titignan natin itong mga iglesia ni Cristo, siguro mga wala pa sila 10%. Ibig sabihin yan, mas malaki ang dami natin kaysa sa kanila. Pero, hindi nyo napapansin, ang kanilang simbahan, magaganda. Pintados lahat. Kasi nagtutulong-tulong sila na mapaganda ang simbahan. Sila mismo tumutulong. Pero tayo mga Katoliko, baka nang pumasa pa tayo sa mga iglesia ni Cristo na tayo tulungan. Imposible yung mangyari. Walang tumulong sa ating mga Katoliko kung hindi tayo rin. Naintindihan niyo ba ang sinasabi? Try to think of it. We Catholics, we do not cooperate enough. Ano kailangan ko lang sa atin? Siguro sabihin, kasi parang napakarami namin. Yun na natin. Napakarami. Sa mga kailangan ko rin itong ministry to awaken the consciousness of the people. Kasi po, ang mga taong involved sa church, dahil nasa church, ang pinagagalingan ng biyaya, mas maraming biyaya ang inyong matatalaw. Do you get my point? My point here is, if we are involved in the church, we will go to church often.